Paano nga ba maging pulis? Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mamukhang feeling pro. Salamat po sa pagbabalik nyo dito sa channel ko o sa Facebook page ko. At meron na rin akong TikTok account. At yun, bumalik ka. Meron kasi tayong segment. Segment, no? Kala mo seryoso. Meron kasi akong tinatawag na Police di Academia. Ano nga ba to? Ito ay tungkol sa kapulisan. Kung ano yung work ko, kung ano yung trabaho namin mga pulis. At meron din kaalaman na para sa inyo, mga sibilyan, para malaman nyo kung ano yung mga karapatan ninyo. At malaman nyo ang mga bylaws natin. Di naman ako nagmamarunong. Pero parang ganun na nga. Para lang tayo nagre-review. Pero sa ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kung paano maging pulis. Alam nyo kasi kami mga pulis, kami ang sumbungan. Kami ang takbuhan ng mga problema. Tanungan ng mga kung ano-ano. Dahil kaming mga pulis ay lagi nyo nakikita sa lansangan o sa kalye. Kaya kung nagbabalak ka na maging pulis, dapat ikaw isang navigator. Navigator dahil ang laging tanong sa amin kung saan sila pupunta. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero totoo yan. Madalas na tanong sa amin yan kung saan sila sasakay ng jeep. Kung saan yung tamang sakayan. Papuntang monumento. Papuntang Novaliches, kung saan ang building, establishment, dapat alam mo lahat ng mga yan. Pero ngayon, ang topic natin ngayon ay paano maging pulis. Lalong-lalo na sa mga hindi criminologies o sa mga hindi related courses sa pagpupulis. Kaya ko, nurse po tayo. Hindi ko rin alam dati kung ano yung proseso para maging pulis. Paano nga ba maging pulis? Ang proseso ng pagiging pulis sa Pilipinas ay maaaring mag-iba. Depende sa ahensya ng pulisya at sa mga patakaran ng ipinapatupad. Narito ang mga karaniwang sinusundan natin. Una, edukasyon. Sigurado yung meron kang mataas tantas ng edukasyon. Karaniwan, kailangan aplikante na mayroong hindi bababa sa kolehiyo o katumbas na edukasyon. Open po sa lahat na nagtapos ng kurso. Mamaya talakayin natin ang mga requirements. Pangalawa, pagsusuri. Kumuha ng pagsusuri sa PNP o sa ibang pampulisyan o ahensya. Ang pagsusuri ay naglalaman ng mga aspeto tulad ng aptitude, psychological at medical test. At mamaya explain natin yung mga yan. Pangatlo, pagsasanay. Matapos pumasa pagsusuri, magsanay sa pampulisyan na akademya o sa iba pang pampulisyan na pagsasanayang pasilidad. Ito ay isang hakbang proseso na naglalaman na pagsasanay sa aspeto ng tulad ng batas, kasanayan sa pampulisya at iba pang aspeto ng serbisyo. Pang-apat, pag-appoint. Matapos makompleto ang pagsasanay, ang aplikante ay maaari na pong ma-appoint bilang isang pulis. Ito ay yugto kung saan magsisimula na siyang magtrabaho at maglingkod sa publiko. Pang-lima, pagsusuri ng background. Isang mahalagang bahagi ng proseso ang pagsusuri ng background ng aplikante. Ito ay naglalaman ng pagsusuri ng kanyang kasanayan, pagsusuri sa kanyang kasaysayan, criminal na record, di ba pang aspeto ng Pilipino at ibang aspeto personal na buhay. Malinis na background ay critical upang maging isang respetadong membro ng pulisya. Anin, oath of office. Matapos sa pagsasanay at iba pang hakbang, ang aplikante ay kailangan maglagda ng oath of office bilang formal na pagtanggap sa kanyang tungkulin bilang isang pulis. Ito ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa paglingkod sa bayan at pagsunod sa batas. Ang pito, specialization o karagdagang pagsasanay. Maaaring kinakailangan karagdagang pagsasanay depende sa specialization mo. Pero sa nais ng pulis o ang pangangailangan ng ahensya, ito ay maaaring maglaman ng pagsasanay ng krimen, anti-illegal drugs operation, hostage rescue, di ba pa? Pangwalo, regular na pagsasanay at pagpapatuloy ng edukasyon. Ang pagiging pulis ay isang patuloy proseso ng pag-aaral at pagpapabuti. Kaming mga pulis ay kinakailangan sumailalim sa regular at pagsasanay at magpatuloy sa aming edukasyon upang mapanatili ang aming kausayan sa pagganap ng aming trabaho. Ang siyam, pag-akyat ng ranggo. Kaming mga pulis ay maaaring magkaroon ng pagkakataon ng makyat sa ranggo sa pamamagitan ng masusing trabaho, edukasyon at pagpapakita ang kahusayan sa aming mga tungkulin. Ang pag-akyat sa ranggo ay nagdudulot ng isang mataas na responsibilidad at oportunidad. Ang mga prosesong ito ng pagiging pulis ay hindi lamang isang simpleng aplikasyon at pagsasanay at hindi isang pag-akyat sa lipunan bilang isang tagapagtaguyod ng katarungan at kaayusan. Mahalaga ang integridad, professionalism, dedication, paglingkod sa kapwa at sa bayan. Ito ay mga requirements na inaantay niyo. Ang mga requirements para maging pulis ay maaaring mag-iba depende sa pagpampulisya, depende sa pampulisya na ahensya. Pero heto ang mga pangkaraniwang kinakailangan. Siyempre, edukasyon, unang-una. Kolehiyo o katumbas na edukasyon mula sa accredited na paaralan. Siguraduhin nyo po na accredited ang mga kurso nyo sa CHED. Pangalawa, edad o sex.
Karaniwang kinakailangan ng edad na 21 years old hanggang 30 years para sa aplikante. May mga patakaran na maaaring magbigay ng konting leeway. Depende yan sa mga ahensya. Pangatlo, citizenship. Dapat sa isang mamayang Pilipino, dapat siya ay isang Pilipino. Pang-apat, height requirement. Karaniwan mayroong minimum height requirements. Halimbawa, hindi bababa sa 5 feet 4 inches para sa mga lalaki, 5 feet 2 inches sa mga babae naman. Ito ay maaaring mag-iba, depende naman sa ahensya. Pang-lima, good moral character. Kinakailangan magkaroon ng magandang asal at moral na pag-uugali. Maaaring isa-ilalim sa background check para sa mga krimen at iba pang mga hindi magandang record. Pang-lima, pagsusuri sa kalusugan, sa agham, psikolohiya, kasama rito ang drug test, psychological examination, at iba pang mga pagsusuri. Anim, training certificate, pagkakaroon ng certificate sa pagsasanay mula sa PNP na akademya o pagsasanayang pasilidad. Pang-pito, police clearance, clearance sa pulisya sa ibang ahensya na nagpapatunay na walang krimen o kasong inaharap ang katulad mo na aplikante. Pang-walo, NBI clearance. NBI clearance upang tiyakin lahat ng mga krimen sa buong bansa. Siyempre, barangay clearance. Clearance mula sa barangay kung saan naninirahan ka, kung saan ka nakatira, kung saan nasa sako barangay. Pang-sampo, kinakailangan na magkaroon ng mga valid IDs kabilang ang passport, driver's license, iba pa. Pang-11, oath of allegiance. Ang oath of allegiance ay isang dokumento na nagpapatunay na pagtanggap, pagsunod sa tungkulin bilang isang pulis. Mahalaga ang suriin ng partikular na patakaran ng pampulisya na ahensya ay yung nais pasukan dahil maaaring mag-iba mga ito. Depende sa organization natin. Kung maging pulis, unang-una, tiyakin mong handa ka sa responsibilidad, pagsisilbi sa bayan, trabaho na maayos sa inyong edukasyon, pisikal na kahandahan, maging disiplinado, may integridad at magpakita ng matatag na karakter. Huwag kalimutan ang halaga ng komunikasyon, pagunlad sa inyong sarili. Mahalaga ang respeto sa batas at karapatan ng bawat isa. Bawat oras, pakita ang tunay ng diwa ng pagiging lingkod bayan. Sana magtagumpay ka sa iyong landas bilang tagapangkol ng katarungan at kayusan. Maraming salamat po sa panonood dito sa segment ko, ang Police is the Academia. Hanggang sa muli, God bless, peace out.